Ating pag-uusapan, ito po'y comment o reaction ni Teodoro Reynoso. May kinalaman po doon sa na-play natin na question and answer sa Bohol. At ito po ay tungkol sa crucifixion. Yung pong kamatayan o pagkapako sa ating Panginoon kung anong araw. Atin po kasi itong tinalakay, kaya lang sa kanya po ay meron po siyang napansin, kaya nag-react po siya ng ganito. Maganda naman yung kanyang observation, mga kapatid. It makes sense naman, ano? Sabi niya, following your reasoning, Friday would cover the first day and night. Saturday would cover second day and night. Sunday morning would cover the third day. But where is the third night? Yan po. Sabi ni kapatid na Teodoro Reynoso. Kaya sabi niya sa pangalawang comment niya, assuming ang inclusive reckoning. Pero parang kulang pa din ng ikatlong gabi. Please explain. So, yan ang maganda. Kasi hindi ho siya yung kanyang tanong ay walang halong pangungutya, walang halong pangbubuska or panginis. Ito po ay magalang at maayos pong tanong. Kasi nga, pagka tinignan po nga naman ninyo, Friday ng hapon, namatay. So, granting, parang pinalalabas niya, okay, so, inclusive reckoning. Kung susunda daw yung ating reasoning, yan, sakop niya yung isang araw, Friday bago lumubog ang araw isang gabi. Pag Sabado, ayon sa kanyang reasoning din, sa Sabado, isang araw, isang gabi. Umaga ng Linggo. So, sabihin natin ay ikatlong araw, kaso walang gabi. Yon. So, yan po yung normal or typical na katuwiran nung mga hindi naniniwala na Friday, ipinako ang ating Panginoon. Ngayon, yung kanila pong basihan ay yung pong binanggit sa Mateo 12:40 nang sabi, sapagkat kung paanong si Jonas ay napasat siya ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay ganoon ding mapapasa ilalim ng lupa sa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Yun nga po yung ating inaalam kung saan bang nabasa na eksakto na si Jonas ay talagang 3 yung gabi, 3 din yung araw. Kasi, nung nilunok siya, wala naman sinabi roon na eksakto, 3 gabi, 3 araw. So, kung magiging papaka-technical po tayo, dapat kumpletuhin, bukod sa salitang ito ng Panginoon, wala tayong mababasa sa Old Testament na nilunok si Jonas eksakto, may isang araw, isang gabi. Sa 3 araw, 3 gabi talaga. Ibig sabihin, wala po tayong record maliban dito sa sinabi ng Panginoon. Ngayon, nakikita naman natin yung ebidensya na talaga naman may talata sa Biblia, Biyernes namatay yung ating Panginoon. Lucas 23:54 na sa ang salita ng Diyos, ESND. Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. Biyernes talaga binako yung ating Panginoon. Ngayon, pagdating sa 24, verse 1, madaling araw ng linggo. Yun. Pumunta na ang mga babae sa libingan, dalang mga pabangong inihanda nila. So, umalis sila sa bahay madaling araw. Pagdating po nila doon sa libingan, ay maliwanag na o magbubukhang liwayway na. So, hindi naman natin pwedeng tutulan kasi yan ang nakasulat. Ibig sabihin, kung titingnan natin yung sinabi ng Panginoon, ito yung sinasabi niyang 3 araw, 3 gabi. Biyernes namatay, Linggo ng umaga na buhay. Ngayon, nahahabulin natin si Jonas. Ay, saan natin nahahabulin si Jonas na 3 araw, 3 gabi talaga sa Satyan? Ibig sabihin, dito tayo magbabase sa pagpapakahulugan ng Biblia sa Bagong Tipan kung ano yung araw nagsimulang pinako ang ating Panginoon, namatay, at anong araw siya nabuhay. Ganon po mga
kapatid, ang ating gagawin, kung magpapaka-stricto tayo, ay habulin natin si Jonas. Ang problema, wala namang tala. Actually, dito sa tanong niya, Brother Gomer, diyan na yung inclusive reckoning. Kasi sabi niya, assuming ang inclusive reckoning, pero parang kulang pa din ng ikatlong gabi. Inclusive kasi. Kulang talaga kasi inclusive eh. Di ba nga Kasi, yung binasa? Kasi, kasi nga, Brother Jason, ganito, ang naging problema niya kasi dyan, Brother Teodoro, ang naging problema niya, ang hinahanap niya, yung Sunday night. Yan, di ba? yan. Kasi yun yung tanong niya, Tama. Sabi niya, Sunday morning, cover the third day. But, where is the third night? Alam mo kapatid na Teodoro, hindi na siya pwedeng abutin ng third night ng Sunday. Kasi nga, kaya nga pinag-uusapan natin dito ay inclusive Yan nga. reckoning. Ngayon, dapat ay matandaan po ninyo na ang umpisa po ng araw sa Israel o sa Hudyo o sa Biblia ay paglubog ng araw. Yan. So, ang ibig sabihin, kung aabutin pa siya ng paglubog ng araw uli ng Sunday, pang-apat na araw na po yun. Tama. So, ang ibig sabihin, yung isang gabi na hinahanap mo, na advance ka kasi. Ang ibinilang mong first night ay yung first night ng Friday, which is hindi po ganon, kundi kasi nga reckoning ang pag-uusapan, ang ibibilang mo na first night ay yung Thursday night. Yan. Kasi sa Thursday night, nag-uumpisa yung Friday. Yan. So, yun ang tamang bilang po doon. Kasi Correct. yung Thursday night, Friday na po yun, hindi na po yun Thursday. Pero Thursday night nga sa atin. Yan. Kaya lang, inclusive reckoning, yun po ay night ng Friday. Hindi po siya night ng Thursday. So, kaya yung sinasabi po ninyo na kulang, ay hindi po kumpleto siya kasi nga Friday night yon kasi nga ang Friday night nung lumubog ang araw Ng Huwebes. ng Thursday. Oo. Yun Tama. po yun. So, kumpleto. Thursday night, Saturday night, Sunday night. Yung Kasi- Sunday night, yun yung Saturday night. Tama. Nakuha po ninyo kasi nga, Tama. ang umpisa ng araw ng mga Hudyo ay paglubog ng araw. Kaya mag-uumpisa ka ng bilang sa night, hindi sa day. Yon. Yun po yung dapat nating maintindihan dyan. Okay? Kaya nung ipinako ang ating Panginoon ng Friday, considered yon ang first night niya nung lumubog ang araw ng Thursday. Yun po yun, kapatid. Yan, tama. Okay? Kaya yung hinahanap niyang araw na advance na. Na-advance. Wag hanapin yung Sunday ng gabi kasi yung Sunday ng gabi ay Lunes yun. Lunes na yun, Brother Johnson. Hindi na yun Lunes na Sunday. yon. Ang Sunday ng gabi, yun na yung madilim-dilim pa, patapos pa lang. Correct. Yan Bago po yung mag-Sunday ng gabi umaga. yun. Yan. Nung lumubog yung araw ng Sabado ng hapon, Sunday na yun ng gabi. Oo. Okay? Kasi pag lumubog yung araw sa Sunday ng hapon, Lunes na po yun. Yan. Kapatid Isidoro. Pwede niya. Kaya medyo na-confuse lang po kayo doon. Kaya yung hinahanap nyo na kulang na isang gabi, ay kumpleto po siya. Yan. So, madali lang pong solusyon. Kaya nga, maganda naman na tinatanggap mo yung inclusive reckoning. Ang naging problema lang, Brother Johnson, hinahanap niya nga yung isang gabi. Sa Friday. Ay, yung isang gabi, nalampasan niya. Kasi yung unang gabi, yun yung Thursday ng gabi, Brother Johnson. Ngayon, yung kanyang sinasabi, parang kulang pa din nasaan yung isang gabi. Inclusive, Thursday ng gabi. yon. Yung Friday na ngayon, nung lumubog ang araw, Saturday na yon. Saturday na yun, Sabat na nga yun, ang tawag ng Biblia eh. Oo. Nalalapit na nga ang Sabat, kaya nga paglubog ng araw ng Friday ng hapon, di ba? 3 o'clock namatay ang Panginoon, Brother Johnson, ano? Nung lumubog yung araw na yun, alas 6 ng hapon, Sabado na po yun. Ngayon. Yun ay Sabado na ng gabi yun. Hindi po yun Friday ng gabi. Kundi yun po ay Sabado ng gabi. Ngayon, kung gusto nyong hanapin yung araw, ang hanapin mo, saan yung Friday ng gabi? Yun, yung Thursday ng paglubog ng araw. Yun ang
Kaya hindi mo rin kailangang hanapin kasi inclusive nga eh. Correct. Kaya nga inclusive, Brother Johnson, ibig sabihin, sa Friday, kasama yung night ng Friday. Nauna nga lang. Nauna yun kasi Yo. Thursday nga. Pag lubog ng araw ng Thursday, yun na yung Friday night. Oo. Ngayon, kung hahanapin talaga yon, edi mali yung inclusive reckoning nila na may mga binasa tayong talata na kahit yung 40 years nila, ang totoo ay 38 years lang naman. Oo. Yun po yun. Kaya wala pong problema. Hindi po siya Tama. kulang talaga. Kompleto po siya. Okay. Yan po yon.